Ikaw ba ay kasalukuyang nagtatrabaho at naninirahan dito sa Czech Republic at nagpaplano in the future na bumili ng sariling sasakyan, mag-travel sa iba't ibang parte ng Europe pero wala pang driving license? Panoorin mo ang video na ito. Sa mga nagtatanong sa akin kung saan parte ako ng Czech Republic nakatira, dito ako ngayon nagtatrabaho sa Pilsen. Dito ako nakatira kaya dito ko na rin kinuha ang aking driving license. So for today's video, isi-share ko sa inyo kung anong mga naging experience ko, kung paano ko nakuha ang aking driving license dito sa Czech Republic. Last year nakuha ko nga ang aking driving license kaya marami akong na-receive na katanungan. Isa sa mga yon ay, Ate Bing, saan ka nag-enroll? Magkano ang binayaran mo? Ano ang mga requirements? At ano ang mga dapat gawin bago mag-enroll? Ang unang-una kong ginawa ay naghanap ako ng accredited na driving school. Pangalawa ay minake sure ko na ang driving school na yon ay merong instructor na nag-i-English. Kasi marami dito guys sa Czech Republic ang driving school na hindi nagtuturo ng foreigner at saka wala silang instructor na nag-i-English. So, syempre, doon na lang kayo sa may instructor na nag-i-English. Huwag nyo nang pahirapan ang sarili nyo. Bago ka mag-enroll, i-make sure mo din na at least may idea ka na kung paano ang mag-drive. Kung katulad kita na first timer, walang knowledge sa pagdodrive ng 4 wheels, kasi ako, nagdodrive naman ako ng motor sa Pilipinas before, e-bike sa Taiwan, pero never talaga ako nagka-experience ng 4 wheels. So, medyo nahirapan ako guys, kaya kung ikaw nakatulad ko na wala pang experience, so ngayon pa lang na nagbabalak ka na mag-enroll at kumuha ng driving license, para hindi ka na mahirapan pag nag-enroll ka, manood ka na ngayon ng mga videos, mga tutorial, tapos aralin mo na rin yun ng mga kailangan mong aralin pagdating sa mga rules and regulations sa mga kalsada. Nung nalaman ko na legit yung driving school na ito, at doon sila pumasa, doon sila nakakuha ng driving license at yung payment ay feeling ko yun na yung pinakamura sa mga driving school na nabalitaan ko. Kaya doon na ako nag-enroll. So ang driving school na ito ay eto siya. Auto Escola Credit. Dito yan sa Pilsen. Makikita nyo sa website nila guys kung ano yung mga ino-offer nila na courses. Salamat nga pala, shout out kay Kabayan Ramon. Siya yung nag-introduce sa akin sa driving school na yon. Siya rin nagbigay sa akin ng application form. So, thank you Kabayan. Tapos, nung binigyan ako ni Kabayan na application form, kailangan daw yon bago ka mag-enroll. Kailangan mong magpa-medical test. So, ang ginawa lang naman sa akin, sa medical ko, pumunta lang ako sa general doctor ko, at binigay ko yung papel. Chinek niya lang naman sa akin ay yung aking mata. Tapos kung tinanong niya lang naman ako kung meron akong epilepsy, ganyan. Kasi dapat fit to drive ka. So, hindi naman yung major na test, guys. So, wala naman ako naging problema sa test ko sa mata. Hindi ko naman daw kailangan ng salamin. Ay, yung salamin ko pala na to ay ano to, anti-rad lang to. So, ang sabi sa akin, okay naman, pinirmahan niya yung papel ko. Tapos, bumalik ako sa aking driving school. So, pagbalik ko sa aking driving school, nagbayad na ako guys ng enrollment fee. So, ang kinuha ko ay manual, kaya ang binayaran ko ay 16,900. Sa 16,900 na yon, hindi mo naman kailangang i-full agad-agad. So, nasa sa iyo kung magda-down ka muna, tapos mag 2 gigs, 3 gigs ka, or 4 gigs, okay lang naman sa kanila yon as long as ipaliwanag mo sa kanila. At as long as hindi pa tapos yung session mo, pwede namang hindi agad-agad i-full yon. So, basta i-full mo na lang siya pag natapos ang session. Ganun lang naman. So, sa 16,900 na yon, kasama yon ang actual driving at saka theory lesson. Pero hindi ako nag-attend ng theory lesson kasi yung may-ari ng school, hindi siya nagsasalita ng English. So, hindi ko siya maintindihan. So, ang ginawa ko na lang, nag-self-study ako. Meron siyang sinirecommend sa akin na app para gamitin ko at doon ako mag-review para doon sa final exam.
So, yung app na yon ay ganito ang itsura guys. Free lang siya na i-download. Bago nga pala kayo mag-enroll, at kung gusto nyong magkaroon ng idea about sa mga rules and regulations sa kalsada, i-download nyo na ngayon to guys. Tapos, mag-review na kayo para at least pag nag-enroll na kayo at mag-actual driving na kayo, may mga knowledge na kayo sa mga batas kalsada para hindi na kayo mahirapan. Pag dinownload nyo yung app na ito, ang makikita nyo dyan ay limited lang na questions. Pero kung gusto mong ma-access yung mga lahat na coverage ng final exam, kailangan mong magbayad ng 199 koron. So, para sa akin guys, worth it naman yung 199 koron na babayaran kasi pag hindi ka nagbayad ng 199 sa app na yon, hindi mo ma-access lahat ng mga possible na questions na lalabas sa final exam. So, magbayad na lang kayo guys. Bukod sa app na yan guys, meron din akong ni-review, sinend sa akin ng ating kabayan na naka-PDF. So, kung gusto nyong malaman kung ano yung mga coverage nun, pwede nyo akong i-private message para i-send ko sa inyo. Kasi kailangan din ito pag nag-final exam ka na. Isa ito sa mga tatanungin ng examiner. So, dapat alam mo kung tinanong ka. Kailangan mo lang i-review dun sa PDF files na yon ay yung katulad ng pre-driving inspection process, like ano ba ang mga chine-check mo sa interior at exterior, ano ba yung mga hotline number dito sa Czech Republic, like police, ambulance, at saka firefighting, ganyan. So, kailangan nyo rin yun guys na i-memorize. So, medyo madami-dami siya. Tapos, sa final exam pala, out of 1,000 plus na nandyan sa app, 25 questions lang ang lalabas. So, di ba? Napakadami mong i-review tapos 25 lang na question ang lalabas sa final exam. So, kailangan mo talagang i-memorize lahat, guys, kasi hindi mo alam kung saan doon yung lalabas. Sa app na yun, guys, ang mga kailangan mong i-memorize ay traffic rules, traffic signs, principles of safe driving, traffic situations, regulations of conditions, regulations of related to traffic, tapos first aids. Dapat i-memorize mo lahat ng mga questions na yon. Kasi sa final exam, kailangan mong ipasa. So, yun na nga, pagkatapos ko nag-enroll at in-advisean ako na i-download ko na yung app na yon, doon na lang ako mag-review kasi yun lang din naman yung aaralin mo doon sa opisina nila sa driving school. So, para hindi na ako mahirapan mag-attend pa ng lesson doon, nag-self-study na lang ako guys. So, nung nagbayad ako ng enrollment fee ko, finul ko na siya guys kasi may sapat naman akong pera noon. Para hindi ko na siya iisipin. Kaya binayaran ko na lang ng full. Tapos, binigay sa akin ang contact ng aking instructor. Yung instructor ko na yon, wala siya before dun sa office kasi nga hindi siya dun nag-i-stay. Ang sabi ng may-ari ng driving school ay kami na lang daw bahala mag-usap. So, nung binigay sa akin yung contact ng aking instructor, minessage ko na siya agad-agad. Tinanong ko siya kung kailan siya available. Tapos, sinabi ko sa kanya yung available na time ko. Kasi, syempre, hindi lang naman ako ang student niya. Marami din siyang tinuturuan. So, kailangan naming mag-usap, mag-arrange kung kailan siya available at kung kailan ako available. Pagkatapos ng 14 sessions ko sa actual driving lesson, dapat mag-final exam na ako. Pero ang nangyari, sakto na naka-renew yung aking TRC. Ang isa sa mga requirements pag nag-take ka ng final exam, dapat meron kang TRC. Wala pa ako noon, ongoing pa lang yung process ng pag-renew ng aking TRC. So, inantay ko siya ng 2 months, guys. So, nabakante ako ng 2 months. Kaya ang sabi ko, before ako mag-take ng final exam, kailangan kong mag-extra driving lesson. So, pwedeng-pwede naman yun gawin guys, yung mag-extra driving lesson kayo, pero may bayad nga lang. Additional 600 per hour. So, ang ginawa ko, nag-additional ako na 3 beses bago ako mag-final exam. Kasi, yung 2 months na yun, parang kabado na ako guys. Feeling ko nakalimutan ko na mag-drive. So, ang ginawa ko, nagpa-schedule ako sa instructor ko kung pwedeng mag 3 times akong additional na extra driving. So, ayun na nga, nagbayad ako ulit.
600 per sessions bago yung exam ko. So, nung natapos yung 3 extra driving ko na yon, nagpa-schedule na ako ng final exam. Nung na-schedule na ako sa final exam, sabi sa akin ng aking instructor ay kakailanganin ko ng translator. Binigay sa akin yung contact ng translator na kilala nila. So, yung translator na yon, hindi basta-bastang translator lang. Hindi siya katulad ng kung meron kayong kaibigan na Czech, tapos nag-i-English siya, pwede na siya, ganun. Hindi. Kailangan yung translator na kukunin mo sa iyong final driving exam ay licensed din. Lisensyado siya na translator. So, hindi basta-bastang translator, guys. So, yun naman ay nirecommend sa akin ng aking driving school. So, sabi niya sa akin, ako na daw bahala makipag-usap sa kanya. So, kinontak ko nga yung aking translator. Tinanong ko kung available siya sa araw ng aking exam date. So, naging available naman daw siya. So, nag-usap kami kung magkano ang payment. So, yung payment, guys, nakadepende sa usapan niya yun. Kasi according sa mga naririnig ko, sa mga nakakuha na ng mga driving license at naka-experience na din, ang sabi nila mas mura daw sa kanila. Ang sabi nila tinulungan daw sila. Pero yung sa akin naman, guys, nag-usap talaga kami. Nakiusap talaga ako sa kanya. Kasi ang pagtitake ng final exam ay 3 beses lang. So, pag nag-fail ka ng theory dun sa computer, hindi ka mag-proceed sa actual driving. Kaya dapat maipasa mo muna yung theory bago ka makapag-exam ng actual driving. So, napaka-importante yung theory, guys. So, kapag nag-fail ka doon, syempre, babalik ka na naman ulit, magbabayad ka na naman ng translator. So, kaya nung kinuha ko yung translator na yon, nakiusap talaga ako sa kanya na kung pwede na tulungan niya ako sa mga questions. Kasi, kampante naman ako sa sarili ko na nag-review ako, guys. Pero, syempre, pag nandun ka na kasi sa araw ng exam mo, kabado ka na at hindi ka makakaisip ng matino. Ang kakailanganin ko sa final exam ay valid na TRC. Tapos, may babayaran dun na parang exam fee na 700 dun sa first na pag-take mo ng exam. Pumunta kami dun sa place na sinabi sa amin kung saan kami mag-exam. Doon yun sa Nirani, dito sa Bori. Doon ako nag-exam, guys. So, pumunta ako doon. Nagbayad ako ng 700. Tapos, nagantay ako ng oras ng aking exam. Inuna kasi nila yung mga check na hindi kailangan ng translator. So, nahuli ako, guys. So, bali doon sa final exam ko na yon sa theory. Ang kasama ko doon ay ang translator ko at ang examiner. So, ako ang nakaharap dun sa computer, tapos yung translator ay nasa tabi ko, tapos yung examiner ay nasa likod ko. So, umaandar ang oras sa exam ko, kaya hindi ako pwedeng mag-break at hindi rin ako pwedeng umihi. So, nung natapos ang aking exam, sa awa ng Diyos, pumasa naman ako. Pagkatapos kong may pasa yung theory exam na yon, pinababa na kami. Pinalabas kami sa parking area. Nung nandun na kami sa parking area, lahat ng mga pumasa sa theory exam nandun. Sasama-sama kaming 5 dun sa harap ng sasakyan. Tapos, nandun din yung aking translator, ang aking instructor, ang may-ari ng driving school, tapos ang examiner. Tinanong kami isa-isa ng examiner doon sa pre-driving inspection. So, nasagot ko naman yung tanong ng examiner, kaya nag-proceed na ako sa pagdadrive. Yun na yung actual na driving exam. So, ang kasama ko sa loob ng sasakyan ay ang examiner, yung translator, tapos yung instructor ko. So, nasa tabi ko yung instructor ko, tapos yung examiner at saka yung translator ay magkatabi sa likod. Sa unang take ko, guys, nag-fail ako. Kasi, ganito ang nangyari. Sasabihin ko na sa inyo, guys, para at least magkaroon kayo ng idea, if ever na kayo na ang magte-take ng exam, para pag kayo na ang mag-exam ay pumasa kayo agad. At hindi nyo gagawin yung mga ginawa ko. So, ganito ang nangyari. Ang sabi ng examiner, sa susunod na intersection, mag-turn right daw ako. So, nasa city kami.
that time. So, nasa lane ako na straight lang. Tapos, dapat ang ginawa ko ay bago yung intersection, pumunta na ako sa lane na pwedeng mag-turn right. Pero, sa sobrang kaba ko, hindi ko yun na-realize. Dumiretso lang ako. Saka ko na lang siya na-realize nung nandun na ako sa malapit sa intersection at hindi na ako pwedeng mag-turn right. Nasa lane pa rin ako na padiretso lang. So, dahil nga pwedeng i-violate yung rules na yon, ang ginawa ko, nagdiretso na lang ako. Hindi ko sinunod kung ano yung utos ng examiner. Yun, pinagpatuloy ko pa rin ang pagdadrive, tapos tuloy-tuloy pa rin kami. Akala ko, papaistopin na ako ng examiner. Pero hindi naman niya ako in-stop, guys. Kaya ang sabi ko, siguro okay lang kasi tama naman ang ginawa ko eh. Kesa naman mag-turn right ako na hindi naman po pwede. Nakabalik kami dun sa parking space na dapat naming balikan. Tapos pinag-parallel parking niya ako, pinag-reverse parking niya ako at wala naman naging problema doon. Tapos nung na-park ko na yung sasakyan at tapos na kami, ang sabi sa akin ng examiner, bakit daw ako nagdire-diretso nung sinabi niyang turn right. So, dun pa lang ako nag-explain, guys, which is mali ang ginawa ko. Dapat pala, that time na alam kong mali ako, in-explain ko na ang sarili ko. Dapat pala, sinabi ko na hindi na ako pwedeng mag-turn right kasi nasa lane ako na padiretso lang. Ganun dapat. Pero, ang ginawa ko, hindi ako nagsalita. So, mali yun, guys. Kaya, dapat kung sa inyo ang mangyari yun, explain yourself automatically. Yung agad-agad na sabihin nyo na hindi na ako pwedeng mag-turn right kasi nasa lane na ako na padiretso lang. Bawal. Ganon. Ngayon, ang sabi sa akin ng examiner ay hindi daw siya satisfied. Gusto daw niya akong makita sa susunod. So, mag-fail ako. So, sa pangalawang pagkakataon, ibang examiner ang sumama sa akin. So, yung kaba ko na doble. Kasi mukha siyang masungit, guys. Kaya sobra yung kaba ko. So, ang nangyari, sa awa ng Diyos, nag-fail na naman ako sa pangalawang pagkakataon. Kasi, ganito na naman ang nangyari. So, nung nag-turn right ako, nasobrahan ko ng ikot, umangat ang gulong ng sasakyan sa likod. Umalog ang sasakyan, tapos ang sabi ng examiner, tumabi ka sa gilid ng kalsada at stop na natin to. So, ayun pa lang, alam ko na nag-fail na ako, guys. Kasi according sa instructor ko, ang sabi niya sa akin, malalaman mo na nag-fail ka na pag sinabi ng examiner na stop the car. Wow, sana all stop the car. So, ayun na nga, pina-stop akong mag-drive, tapos pinalitan na ako ng aking instructor. Siya na yung nag-drive pabalik doon sa parking space, tapos umuwi na akong luhaan. So, ganun ang nangyari, guys. Nawalan na ako ng pag-asa sa second time. So, meron pa akong isang chance na gagawin sa actual driving. So, yun yung last chance, guys. So, nawalan na ako ng pag-asa. Ayoko nang i-continue. Sabi ko, baka hindi para sa akin ang pagdadrive. Sabi ko, ayoko na. Pero, na-realize ko din at the end na meron pa naman akong isang chance, last chance. So, bakit hindi ko na lang i-grab? So, ayun. Sa awa ng Diyos, sa pangatlong pagkakataon, ay nga pala, guys, sa pangalawang take ko na ng exam, hindi na kailangan ng translator. So, ang sumama na lang sa akin ay ang aking instructor at saka yung examiner. So, bali tatlo na lang kami, guys. Hindi na kailangan ng translator pag pangalawang beses. Kasi marunong man mag-English ang aking instructor. So, siya na lang ang nag-translate para sa akin. For the last chance na pag-take ko ng driving exam ay sinamahan pa rin ako ng aking instructor, tapos yung examiner. Yung examiner na sumama sa akin ay yung examiner na kasama ko nung first try ko. So, yung kaba ko hindi na ganun kalala. Medyo na lang. Kaya yun, natuwa naman siya, hindi ko in-expect. Wala naman akong naging problema sa daan. Pinag-parallel pa rin niya ako, pinag-reverse parking pa rin niya ako, at nagawa ko naman siya ng maayos, guys. Kaya natuwa naman siya.
Kaya ang sabi niya sa akin, perfect daw. Tapos, nung naipark ko na yung sasakyan, nung narinig ko yung sinabi niya sa akin na bibornye, na ang ibig sabihin nun ay very good. Kaya nung narinig ko yung yung word na yon, sobrang saya ko talaga, yung tawa ko talaga ay ganon. Ganon. As in, yung kaba ko napalitan na ng saya. Ganon. Kaya, ayun, nung naipasa ko yung exam na yon, sabi niya sa akin na antayin ko lang daw yung papel. Yung papel na yon, yung may stamp sila na nagsasabing pumasa nga ako sa driving exam. Tapos, kailangan ko yon para sa pagkuha ng driving license. Binigay sa akin yung papel, tapos sinabi sa akin yung mga ibang requirements para pumunta dun sa office na kung saan kukunin ko yung aking driving license. So, ang requirements sa pagkuha ng driving license card ay yung papel na nanggaling sa examiner na nagsasabing pumasa ako sa driving test. Tapos, yung TRC, of course, yung confirmation of address. Yung confirmation of address, guys, kukuha muna kayo ng stamp. 50 kuron lang yon sa post office. Tapos, bago kayo pupunta sa ministry para sa confirmation of address. Tapos, yung insurance. Pupunta kayo sa insurance company. Tapos, hingi lang kayo ng confirmation. Tapos, kontrata guys sa company nyo. Kailangan yon para isa din yun sa mga requirements. So, nung nakompleto ko yun guys, pumunta na ako dun sa office. Ito yung itsura niya guys, yung office na kuhanan ng driving license card. Malapit lang siya sa Islobani. Tapos, nung pumunta kami doon, nasa namin yung requirements. Tapos, ang sabi sa amin, magantay daw kami ng 20 working days. Pero ang nangyari, after 1 week, 7 working days, may nag-message sa akin sa SMS na sabing pwede ko na daw kunin ang aking driving license card. So, ayun, nakuha ko na ang aking driving license card. So, yun lang guys, ang experience ko sa pagkuha ng aking driving license. So, kung meron mang hindi klaro sa inyo at may mga katanungan pa kayo, pwede nyo akong i-personal message sa aking Facebook page, Bing Lupani. At pwede rin kayong mag-comment dyan sa baba. At please don't forget to like, share, and subscribe. Salamat ng marami mga kabayan. Sana nakatulong. Ahoy!